Morning guys! Happy Saturday! 10 AM na kami nagising ni Habi and yung una kong ginagawa ay naghiwa ako ng lemon para ihalo ko sa water. Usually talaga sa morning yung una kong ginagawa ay umiinom ako ng water. But today may lemon man kami kaya nilagyan ko ng lemon yung water ko. Usually kapag weekends wala kaming alarm and nagising talaga kami mga 10 AM or minsan pa nga 11 basta wala kaming plano or may lakad kami. Late talaga kami nagigising. Bumabawi kami sa weekends dahil kapag ting weekdays 6:30 kami magising, so sobra talagang early and kailangan namin na magmamadali, kaya sa weekends enjoy lang talaga namin yung moment. Like grabe talaga ako ka-slow, as in sobra akong slow. Kung may slow living man ako, yung pinaka-slow talaga, ayaw kong magmadali, kaya relax na relax talaga ako kapag ting weekends. Magawa na tayo ng coffee. So, ito talaga ang hindi mawala sa akin sa routine everyday. Gumagawa ako ng coffee. And iba talaga yung nabibigay niya sa akin na energy, yung vibe, yung amoy. Ganon din ba yung feeling nyo guys kapag nagawa kayo ng coffee? Kaya excited talaga akong gumigising dahil magawa ako ng coffee. Ito yung isa sa rason kung bakit na happy ako every morning. Magawa na tayo ng breakfast. Unahin natin sa paggawa yung aking breakfast. Easy lang naman yung breakfast ko today. Di ko kailangan na magluto. So, naglagay lang ako ng Greek's yogurt and then magmix din ako ng fruits. Nilagyan ko ng blueberries and banana. So, yan lang yung ating food sa breakfast. Magawa na tayo ng breakfast para kay Habi. Usually, 4 na bread yung kinakain niya sa breakfast. Sa paggawa ng breakfast kay Habi, wala talagang ka-stress. Almost the same lang yung kinakain niya. And hindi yan mareklamo, hindi din siya palautos. Ang bait talaga niya, sobra. Alam nyo guys, thankful talaga ako na binigyan ako ni God na sobrang kalma na asawa, mabait, marespeto, and understanding. Like kung ano yung gusto kong gagawin, ma-share ko sa kanya. Yung lahat ng gusto kong sasabihin, ma-share ko sa kanya na hindi niya ako i-judge, or yung mga joke ko, tawang-tawa siya, yung accept ako kung sino ako, and siya talaga yung nag-help sa akin na mas i-love ko pa yung sarili ko. Mag-glow ka talaga kapag nasa tama kang tao. Kaya, Habi, if you are watching this vlog, thank you so much. I appreciate you every day. Thank you for everything. I love you so much. Hindi naman perfect to yung relasyon namin ng asawa ko. Especially nung una, ang dami naming misunderstanding. And iba talaga yung kinalakihan namin. Siya dito sa Sweden, iba yung culture nila. Tapos ako din sa Pilipinas, iba din yung kinalikihan ko. Kaya hindi talaga kami magka-understand nung una. Isa sa pinaka-importante sa relasyon ay communication. So, laging sinasabi sa akin before ni Habi na dapat isabi ko kung ano yung gusto ko, hindi gusto ko, para alam niya, hindi kasi siya daw mind reader. Ngayon na mag-almost 9 years na kami together and almost 8 years na kaming kasal, ang dami na naming natutunan each other. Sa ngayon, may misunderstanding pa rin kami ng asawa ko, pero hindi kami nag-aaway. Mag-talk kami ng mahinahon. Simula pa talaga nung una, or yung pagkatao talaga ng asawa ko, grabe yan kakalma. Hindi yan sumisigaw and hindi yan mag-try na makipag-away. Kung may problema man, kaya niyang makipag-talk na kalma and in the nice way. And ako before, grabe talaga ako ka
immature. Hindi ko makontrol yung self ko kapag galit ako kaya sumisigaw ako. Ayun, okay na talaga ako na asawa. Kalma na ako and kapag magalit ako, hindi na ako magdamay ni hubby. Alam ko na kung paano i-control yung self ko. Good afternoon. Nakabook ako ng 2 p.m. to 5 p.m. na laundry room kay maglaba tayo sa aming gamit dito sa bedroom and maglilinis din tayo mamaya dito sa aming bahay. Yun talaga yung kadalasan kong ginagawa every week. Siguro hindi ako makalinis kapag ang dami ko talagang gagawin sa school. Like may exams ako. Talaga yung nabibigay sa aming bedroom sa ngayon. Kay before, kung nanood kayo sa aking old na channel, iba yung room namin. So, 2 years pa lang kami dito yata na nakatulog and iba yung bed namin and mga gamit. Kay nung before, doon kami sa room namin na computer room na ni hubby, study room ko, makeup room, and may mga clothes din ako doon. And then yung bed namin talaga, kay single size lang siya, so matulog lang kami ni hubby, dapat naka-straight lang kami, hindi na kami maka-move kay sobra talaga siya kaliit and also grabe siya kaingay kay old naman yun and then mapanakit na siya talaga like magising na lang kami ni hubby na may tusok kami sa likod and minsan si hubby may scratch and then hindi okay yung tulog namin. Pag mag-move si hubby sa sobra kaingay, magising kami like ganun-ganun ba? And yun talaga yung rason na nagbili kami ng bago and mas malaki siya, king size na siya. Bago pa ako sa Sweden, hindi pa ganito yung mga gamit namin sa bedroom and also sa sofa namin, bago lang yung sofa namin. This year lang namin siya nabili, paunti-unti binili namin yung good na quality and gusto talaga namin gamitin. Marirelax kami kapag neutral yung mga gamit namin. Mas need talaga namin na yung mga things good quality and comfortable kami. Na-happy lang talaga ako mag-share and I know thanks lang talaga siya, but nakaka-help talaga siya sa aming everyday life ni hubby and there's nothing wrong with that na mahilig kayong bili ng things na gusto nyo, tapos comfortable kayo. Mag-start na tayong maglaba. Today, yung labhan lang natin ay gamit sa bedroom. While si hubby nagwo-work siya, pwede lang siya dito mag-work sa bahay dahil may computer siya and nakakonect sa hospital. Pero kapag walang work si hubby, gusto niya talagang tumutulong dito sa gawaing bahay. Pero mas prepare ko talaga na ako lang yung gumagawa sa gawaing bahay dahil ito yung way ko na makapagpahinga yung utak ko and nakapokus lang ako sa ginagawa ko na hindi ako ma-distract. Usually, sa aking mga vlogs, hindi ako masyadong nakipag-talk sa inyo kasi gusto ko lang talaga na enjoy yung ano yung nakikita ko and yun talaga yung isa sa way na nakapag-relax talaga yung utak ko. And ngayon, pwede na ako makipag-talk sa inyo dahil na-discover ko na yung voice over. Maglaba na talaga tayo guys. So, kailangan kong maglakad ng konti papunta doon sa laundry room dahil separate siya sa aming apartment. And yung nabook natin na time ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. But it's okay dahil yung labhan natin ay gamit lang naman sa aming bedroom.
Before ako papasok sa aming bahay, ini-enjoy ko muna yung flowers dito sa aming kapaligiran. Nagkuha ako ng flowers sa labas para ilagay sa aming flower vase. Ayan na siya, ang ganda at ang bango. Noong 25 years old ako, nag-start ako na i-take good care ko yung self ko, mas minahal ko, tapos chine-change ko yung hindi okay na mindset ko. Nag-search ako paano take good care yung self ko. So, isa sa tips ay bigyan mo daw yung sarili mo ng flowers. Nung una ko talagang pagbili ng flowers para sa sarili ko, nawerduhan talaga ako dahil hindi ako sanay na bigyan nga ng flowers yung sarili ko. And then, paunti-unti, na-feel ko na talaga na, uy, iba pala yung feeling kapag may flowers tapos ako yung nagbibigay. Plus, iba din yung feeling kapag iba yung nagbibigay like si Habi kapag may mga occasions or sometimes i-surprise niya ako. What you're doing? Tita put in Instagram. It's my favorite Instagram page. Uy,
Yummy. Ganska gott. Mm. Måste vi hämta kläder förresten? Nej. Jo. Tapos na kami kumakain ng late lunch ni Habi. And surprise, surprise! Ito yung mukha ng aming kitchen kapag si Habi yung nagluluto. And meron pa kaming natirang carbonara. Hindi ako mahilig sa pasta pero pag magluto si Habi ng carbonara, ang dami kong makakain. And mahilig talaga si Habi sa pasta. So, isa sa paborito niyang lutuin ay carbonara. La 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 la. Ah, ting, 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 ting. Thank you, Bunch. Thank Varsågod. you. Oh.
Finally, natapos na ako sa paghuhugas and malinis na din yung bahay namin. All the time talaga kapag bagong laba at saka malinis yung aming bedroom, excited ako matutulog. Dito ko na lang i-end yung ating vlog, guys. I hope nag-enjoy kayo. Thank you for watching. I love you so much. Bye-bye.